Magandang gabi po sa inyong lahat at muli po welcome po dito po sa inyong paboritong programa, ang Dear Kuya E. Magandang araw sa inyong lahat Kuya E. Itago niyo po ako sa pangalang Scott. Isa po akong bisexual Kuya E. Nakapag-asawa po ako dati pero hindi rin nagtagal ang aming pagsasama. May anak po ako at binata na po siya ngayon Kuya E. Madalas akong makinig sa inyong channel dahil sa maraming kwento na kadalasan may kurot sa puso. Naalala ko tuloy Kuya E ang isang kwento o karanasan sa aking buhay bay noong mga panahon na curious pa lamang ako sa aking sarili. Nagkakagusto kasi ako sa babae at nagkakagusto rin naman ako sa lalaki. College po ako noon Kuya E nang maramdaman ko na hindi lamang sa babae ako nagkakagusto. Nagkaroon ako Kuya E ng mga kaibigan na makakaintindi sa akin. Bisexual ang iba, may babae, may straight, may gay din. Nasa ika-4 na taon ako noon ng kolehiyo nang mabarkada naman ako. Hindi naman ako pabaya sa school Kuya E pero nakakahanap talaga ng time gumimik. Hanggang sa isang pagkakataon Kuya E ang darating na sabi nga ay gigising doon sa aking pagkatao. Araw ng Sabado noon Kuya E nang magpaalam ako sa bahay na gigimik. Do kahit na mahigpit sa bahay ay napayagan naman ako. Inuman ang pinuntahan ko Kuya E. Fiestahan iyon pero konti lang ang bisita ng nakilala kong kaibigan na isa pong gay na mas ahead po sa akin ng edad. Na itago po natin sa pangalang Pamela. So yun po Kuya E, may mga lalaki, gay pero mas marami ang lalaki. Kahit ganun ang edad ko Kuya E, sanay naman ako mag-inom. Kaya lang medyo tanghali pa lang noon at hard drinks ang iniinom, medyo mainit pa. Sabi ko noon Kuya E, baka mabilis akong malasing. Dahil sa mainit na panahon, kaya magkokontrol lang ako. Pero mahirap mag-pass ng inom Kuya E. Pero tumatagal naman ako. Inabot kami Kuya E ng hating gabi at ilan na lang kaming mga natira doon. Kabilang na doon Kuya E ang isang lalaki na sabihin na natin nagpabilis ng tibok ng puson ko. Ng puso ko. Itago po natin siya sa pangalang Mavi. Kasama ni Mavi ang girlfriend niya. Nang maaga pero hinatid lang nito pauwi at bumalik din. By the way, si Mabi raw po ay pamangkin po ni Pamela pero noon lang nakapunta doon sa kanila. Guwapo si Mabi Kuya E, malakas ang dating at isa po siyang dancer sabi niya. Halatado naman yun Kuya E sa kanyang pangangatawan na makita ko pa yung kanyang abs nung naghubad ito ng damit. At nung gabing yun Kuya E ay naisipan ni Pamela na maglaro kasama ang ilang boys. Dahil sa may mga ilang boys Kuya E, naroon din ang jowa ni Pamela. Siyempre para-paraan ang ilan din mga beking naroon. Truth or dare ang laro Kuya E, yung magpapaikot ng bote. Tapos kapag natapatan, kung truth sasagot sa mga tanong or dare, kung anong dare ang ipapagawa sa'yo. Alam niyo yung kapag may mga ibang mga nang mamata sa kasarian mo Kuya E, hindi ko pinipili ang truth noon. Madali lang naman kasi ang mga dare. It's either magtatanggal ng isang kasuotan o iinom ng mas mataas na shot at kung ano-ano pa. Ayoko kasi na may iba silang matanong sa akin kung truth ang pipiliin ko. Nakaka-enjoy din Kuya E kasi ang mga kalaro o kasama namin ay mga game naman sa pagsagot sa mga tanong kung truth ang pinili nila at kahit pa mga dare. Nakailang dare na rin ako Kuya E na uminom na maraming tagay at kumain ng maraming pulutan. Pero ang hindi ko inaasahan Kuya E ang isang dare na pinagawa sa akin. Marami na naman Kuya E ang mga nagawa rin na dare nila. Yung isang boy na straight ay humalik dun sa tropa niyang straight pero hindi ko alam kung ano ang maramdaman. Dahil si Mabi ang napili ni Pamela na i-dare sa akin. Kakaibang dare niya Kuya E, ang idikit ang dila sa dila ni Mavi. Siyempre, kailangan kong gawin yun Kuya E hanggang sa sila nga ay nagtatawanan, nagpapalakpakan.
Game na game naman si Mavi. Pero Kuya E, may iba akong naramdaman noon. Para bang kiniliti ako, para bang may kung anong kuryente ang naramdaman ko nang madikit nga yung aking dila. Hanggang sa nagpatuloy ang aming laro na umabot pa na nakahalik ako sa ibang bahagi Kuya E ng katawan ng mga tao doon kabilang na si Mavi. Hindi ko makalimutan Kuya E yung mga naganap ng oras na yon. Ang mga oras na yon Kuya E ay madalas na akong napapatingin, lalo na kay Mavi. Hanggang sa umayaw na nga ang iba Kuya E dahil lasing na at magtutulugan na raw. Nagpaalam naman ako sa amin na hindi uuwi Kuya E, kaya naman doon na lang ako matutulog. At doon kami sa sala Kuya E, at hindi inaasahang magkakatabi pala kaming dalawa ni Mavi. 5 kami Kuya E doon sa sala at si Pamela naman ay kasama ang jowa niya doon sa kwarto niya. Wala akong ibang inisip noon Kuya E dahil ayokong magpahalata sa kanila. Matutulog lang talaga ako hanggang sa nakatulog na nga ako. Alam kong nakatulog talaga ako Kuya E pero sandali lang yun dahil may naramdaman ako. May kamay na gumagalaw, waray naglalaro doon sa aking dibdib. Dahil sa hindi naman sobrang dilim ay bahagya akong minulat ang aking mata Kuya E. Pagsilip ko, nakita ko. Hindi nga ako nagkamali. Si Mavi nga iyon. Napaisip tuloy ako Kuya E kung ano ang gusto niyang mangyari. Kung straight ba siya or what? Kinakabahan ako. Hanggang sa unti-unti, naramdaman ko na Kuya E na lumapat yung labi niya. Pero umiwas ako. Hindi dahil sa hindi ko gusto, kundi bumulong ako sa kanya na baka may makakita sa amin. Dahil 5 nga kaming naroon sa sala. Pero makulit si Mavi Kuya E, mabilis din ang kamay na nakaabot doon sa bahagi ng aking pantalon na hindi ko inaasahan na mabilis na rin niyang nabuksan at kinapa ang itinatago kong Pops. And yes Kuya E, sa makatuwid, si Mavi ang naunang kumain ng Pops. Hindi ko inaasahan yon Kuya E dahil sa napaka-hot niya at yung tipong sabi nga nila yung astig na lalaki, kumakain pala. Pinigilan kong wag mag-ingay Kuya E sa matinding ginagawa ni Mavi sa akin hanggang sa pinigilan ko ang kanyang ulo dahil nga sa medyo nararamdaman kong malapit na ako. Pero hindi niya yun binitawan at wari ay nais nga niyang matikman hanggang sa natikman na niya ang krema. Ganun nga ang ginawa niya Kuya E na hindi ko talaga inaasahan. Umayos siya Kuya E at inabot naman ang kamay ko. And yes, alam ko yung gusto niya. At ang pinapangarap ko, ayun, aking nalasap kahit na hindi ako masyadong marunong. Natapos siya Kuya E sa aking bibig. Tila ba nakalimutan ko ang ibang natutulog doon na mga naghihilik naman. Matapos yun ay nakatulog din ako Kuya E at ganun dun si Mavi. Hanggang kinabukasan, bago umuwi ay ginising ako ni Mavi nang parang walang nangyari dahil nakahanda na raw ang umagahan Kuya E at nakauwi na yung iba. Yun lang ang una at huling pagkikita namin ni Mavi Kuya E doon sa bahay ni na Pamela dahil hindi naman talaga siya taga doon. Hindi ko naisip Kuya E na iyon ang una at huling karanasan ko na pala sa kapwa ko lalaki Kuya E hanggang sa lumipas nga ang taon na wala na akong ibang nakadu. Pero sa paglipas din pa ng mga taon ay nakatikim na rin ako ng iba. Alam kong baliwala lang yun kay Mavi Kuya E pero hinahanap-hanap ko siya Kuya E. Hanggang sa nakapangasawa na nga ako Kuya E at nagkaanak at naghiwalay pero hindi na muli akong tumikim o pumatol pa sa kapwa ko lalaki nung matapos akong mag-asawa at nagkaroon ng anak. Hanggang dito na lamang po Kuya E. Nagmamahal, Scott. So yun, sana hinanap mo pa rin si Mavi. Anyways, baka hindi talaga siya ganun or hindi talaga siya makakapagpakita sa iyo dahil sa one time big time lang pala yung mga nangyari sa inyo. Muli po, maraming salamat sa iyo Scott at muli maraming salamat sa patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating pong programa. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.